Nagbato ng orasan si Crocoboy at binigyan ng 3 minuto si Strawboy dahil medyo busy ito. Kaya ginamit ni Luffy ang kanyang gambang pistol at sinuntok ang kalaban. Pero nagsabuhangin naman si Crocodile at kinalawit si Luffy. Nakaiwas ang ating bida at nag-counter-attack ng Gum Gum Kick. At sa lakas ng atake nawasak ang katawan ni Crocoboy. Pahiga sa lakas ng impact ng pagbalik ng kanyang sipa. Pero nabuo ulit ang katawan ni Crocodile na parang walang nangyari. Kaya ginamit ni Luffy ang kanyang gambang gatling at nagpaulan ng suntok. Subalit tumatagos lang ang kamao nito sa katawan ng taong buhangin. At mabilis na bumabalik sa dati ang katawan ng kalaban. Kaya tinawanan lang siya ni Crocoboy at nagyabang. Nang muling sumugod si Luffy at ginamit ang Gum Gum Cannon. Tumama ito pero inis lang ang naging reaksyon ni Crocoboy dahil hindi sumusuko ang ating bida. Pinahaba ni Strawboy ang kanyang paa at ginamit ang Gum Gum Axe at nawasak ang buong katawan ng kalaban at naglaho sa hangin. Mukhang binuhos na ni Luffy lahat ng kanyang alas sa laban. Pero paulit-ulit lang na nabubuo ang katawan ni Crocoboy. Kaya nainis na si Luffy dahil wala siyang magawa sa kanilang laban. Balak naman ng tapusin ni Crocodile ang kanilang laban. Kaya ginamit nito ang kanyang attacking Desert Dagger. Pero nakita ni Luffy ang atake at naiwasan ito. Kanyang napagtanto kung gaano kalakas ang isang warlord. Nilabas ni Crocoboy ang kanyang Desert Terasol na parang espada. Tinusok ito sa disyerto at gumawa ng isang sand whirlpool. Unti-unti nitong hinihigop si Luffy at nataranta ang ating bida at tumakbo paakyat. Pero hindi ito makatakas dahil patuloy na umaagos pababa ang buhangin. Kaya ginamit niya ang kanyang gambang bazooka at ito ay umangat sa ere. Dahil hindi nito magawang saktan si Crocoboy, kaya ginamit niya ang kanyang gambam net. Pero wala itong naging silbi kay Crocoboy at tinawag na moron si Luffy. Napikon si Strawboy kaya sinipan niya ang kalaban pero wala pa ring damage. Hinawakan ng taong buhangin si Luffy at saka gumawa ng malupit na pag-atake. Bumagsak si Strawboy at napasigaw sa sakit. Kanyang nakita na natuyot ang kanyang braso at natakot dahil naging mami ito. Hinigop ni Crocodile ang moisture sa braso ni Luffy. Naisip naman ng ating bida na uminom kaya dali-dali nitong kinuha ang kanyang tubigan at uminom ng tubig. Kaya nanumbalik ang kanyang braso at sinabing hindi siya susuko. Muli itong sumugod at ginamit ang malupitang atake at kinagat si Crocodile. Nagalit ang kanyang kalaban at lumabas sa kanyang bibig dahil mabaho sa loob. Ginamit ni Crocoboy ang kanyang sable at nagpalabas ng isang malakas na ipo-ipo. Kaya pati ang mga tao at ang mga Straw Hat ay nabahala nang makita ito. Tanong ni Crocodile pag binato ko to papunta sa south saan ito tatama. Kaya nalaman ni Luffy na ito ay pupunta sa Yuba na kung nasaan ang matandang ukluban. Kaya pinigilan niya ito at hinarang ang buhawi. Pero tumalsik lang siya sa lakas nito habang ang taong buhangin ay tumatawa. Kinwelyuhan ni Luffy si Crocodile pero natigilan ito at bumagsak ang katawan. Dahil sinaksak pala siya ni Crocoboy ng kalawit. Inangat siya sa ere habang sinasabing hindi mo ako ka-level. Kaya naliligo si Luffy sa kanyang dugo habang bitbit siya ni Crocoboy at nilalait. Hinawakan niya ang taong buhangin at pinisil ng malakas ang braso nito. Kaya nagulat si Crocodile nang makitang buhay pa si Luffy. Kanya tong hinagi sa ginawang sand whirlpool at nagpagulong-gulong pababa si Strawboy. Muling nag-activate ang kumunoy at hinigop ang ating bida habang pinapanood lang siya ng taong buhangin. Samantala, nakita ni Usopp si Chopper na nakabulagta kaya dali-dali niya itong nilapitan. Nagising si Choppy at nakita si Usopp kaya bumangon ito. Habang payabang na sinabi ni Usopp na nandito ako para tulungan ka. Pero agaran itong naduwag ng sinabi ng reindeer na nasa paligid lang sila. Habang pinagmamasdan nila ang paligid biglang gumuho ang mga ruins. Nagtaka si Usopp kaya sinabi ni Chopper na nasa underground ang kalaban. Pinaliwanag nito ang mga kakayahan ng kanilang mga kalaban. Pero naguguluhan si Usopp nang umatake ang mga kalaban at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pero kahit nakita na ni Usopp ang nangyari ay hindi pa rin ito maintindihan. Tinuro ni Choppy ang isang aso na mukhang baseball shooting machine. Pero nataranta ito nang bumahing ang aso at nag-release ng isang baseball. Kaya iniwasan nila ang bola at lumabas naman ang sinto-sinto. Pinalo nito ang bola papunta kay Usopp. Subalit hindi tumama ang bola pero sumabog pa rin ito kay Usopp. Kaya nabahala ang reindeer at dali-dali niyang pinuntahan ang sniper. Pero hindi maunawaan ni Usopp ang nangyari. Kaya pinaliwanag ni Choppy na ang bola ay isang time bomb. Habang si Mr. Four ay nagpapahinga, nang biglang nawasak ang sinasandala ng batuta nito. Kaya nagulat si Usopp sa bigat ng batuta ng sinto-sinto. Nagpakita na si Miss Merry Christmas at pinalo ang sinto-sinto at tinawag na moron. Sabi ni Chopper na siya ang mole woman na partner ni Mr. Four. Kaya nag-umpisa ng maduwag ang Brave Warrior of the Sea. Kaya nagreklamo si Choppy na akalang tutulungan siya nito. Nagtatalo ang dalawang idiot sa kanilang kaduwagan. Nang pinagbantaan sila ni Miss Xmas at nagpalit ng anyo sa pagiging mole at nagdahив sa buhangin. Kaya kabado si Usopp na nag-obserba sa paligid. Nang maisipan nitong tumakbo para tumakas. Pero tinira siya ng aso ng bola na kinabahala ni Choppy. Naiwasan nito ni Longnose pero lumabas ang sinto-sinto. Pinalo nito ang bola papataas kaya tinuro ni Chopper kay Usopp na nasa taas ang bola. Kaya payabang na tumakbo si Usopp dahil alam niyang maiiwasan nito ang bola. Pero pagbagsak ng bola sa buhangin ay gumulong ito papunta kay Longnose. Kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Pero swerte na iligtas ni Chopper si Usopp sa pagsabog dahil nakapag-transform ito. Pero binantaan sila ni Miss Merry Xmas na nalalapit na ang kanilang katapusan, tapos muling bumalik ang mga kalaban sa tunnel. Sabi ng reindeer na kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw para hindi maging easy target.
Bumahing na naman ang asong sipunin ng 3 beses. Kaya dali-dali nang tumakbo ang dalawang duwag. Nang lumabas sa butas ang sinto-sinto pero naisip ni Chopper na gumawa ng counter-attack. Lumulusob si Choppy nang hinawakan ito ni Tukmol. Kaya pinalo ng sinto-sinto ang bola papunta sa rinder. Habang hawak-hawak ito ni Miss Xmas, nagpaliit si Chopper at nakaiwas ito sa mga bola at inatake si Tukmol. Pero nakapagtago ito kaya pinuntiryan na lang ni Choppy ang sinto-sinto. Pero mabilis na bumalik sa lungga ang mga kontrabida. Pansin ng rinder na nawawala si Usopp at hinahanap din ito ng mga kontrabida. Kaya nagsalita si Usopp at ito pala ay nasa loob ng lagusan. Merong naisip na strategy si Usopp at tumalon ito sa likod ng sinto-sinto. Dala-dala nito ang kanyang napakabigat na martilyo. Binigyan ni Usopp ng solidong palo sa ulo si Mr. Four gamit ang kanyang 5 tons hammer. Kaya knockout ang sinto-sinto sa ginawa ni Usopp. Nagulat tayong lahat sa pinakitang lakas ni Longnose. At sa kanilaro-laro ni Usopp ang napakabigat na hammer habang naglalakad at nagpapasikat. Pahanga si Choppy kay Usopp habang si Tukmol ay galit na galit. Sumugod si Usopp kay Tukmol para patikimin ng kanyang super hammer. Pero dali-dali naman nagtago si Tukmol at hindi tinaman ng atake. Kaya paulit-ulit na pinagpapalo ni Usopp si Miss Merry Christmas na parang nasa game zone. Pero nakuha ng napagod ni Longnose subalit walang tumama sa kanyang mga palo. Muling nagyabang si Usopp nang biglang nagising si Mr. Four na parang walang nangyari. Pinasabog ng sipuning aso ang 5 tons hammer ni Longnose. Nalaman nila na ito pala ay isang laruan lamang. Kaya uminit ang buong katawan ni Tukmol sa galit sa ginawang panlilin lang ni Usopp. Muli itong bumalik sa lagusan kaya nabahala ang dalawang duwag. Biglang lumabas sa likod ni Usopp si Miss Xmas at binigyan ng malupitang kalmot ito. Inutusan ni Tukmol na umatake na ang sinto-sinto. Kaya nagpaulan ang sipuning aso ng napakaraming bola sa buong paligid ni Choppy. Tumakbo ang reindeer at ginamit ang kanyang rumble ball. Pinagpapalo ni Mr. Four ang mga bola habang si Chopper ay hinahanap ang kanilang wake spot. Sumabog ang mga bola sa paligid ni Chopper habang sinasagawa ang kanyang plano. Bumangon si Usopp at nakita ang sitwasyon ng reindeer. Mahilo-hilo ito sa natamong pagsabog pero hindi ito sumuko at pinagpatuloy ang ginagawa. Muling inatake ni Tukmol si Usopp kaya tumakbo si Longnose at sila ay naghabulan. Naisip ni Usopp na ibangga ang kalaban sa pader, kaya nagpatuloy sa pagpapahabol. Paglapit sa pader ay tumalon si Usopp kaya nabangga si Tukmol sa ruins na kinawasak nito. Nadagaanan naman ng mga bato si Longnose pero mukhang hindi naman nasaktan ang tingbida. Kaya nadiwang ito sa napaka-genius niyang plano para talunin si Tukmol. Nang biglang lumabas sa paanan ni Usopp si Miss Xmas at hinawakan ito sa paa. Mabilis itong hinila ni Tukmol kaya takot na takot si Longnose. Bumangga si Usopp sa pader na kahit ang ilong nito ay nag-iwan ng marka. Kaya ininda nito ang natamong injury ng kanyang ilong. Tagumpay naman na si Chopper sa paghahanap ng wake spot ng kalaban. Kaya tumakbo ito papunta sa sipuning aso at sinabuyan ng buhangin sa face. Nabahing ang sipuning aso at hinawakan ito sa ulo ng reindeer at tinutok sa lagusan. At saka nito tinawag ang natutulog na si Usopp at sinabihan na tumakbong palayo sa mga lagusan. Kaya nagmamadaling tumakbo ang dalawa habang nagtataka ang dalawang kontrabida. Nagulat ang mga kalaban nang makita ang liwanag sa lagusan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na yumanig sa buong lungsod ng Alabarna. Pinagmasdan nila ang pagsabog at nakita nilang buhay pa ang mga kalaban. Kaya tuluyan nang naduwag si Usopp at tumakbo palayo para iligtas ang kanyang buhay. Pero pinigilan ito ni Chopper nang muling lumabas si Tukmol at muling hinawakan ang paa ni Longnose. Kaya natakot ang mga duwag sa maaaring gawin ng kalaban. Sabi ni Tukmol na pinatay na ni Crocoboy si Luffy na kinagulat ng dalawa. Pero ayaw naman itong paniwalaan ni Usopp at sinabing imposibleng patay na si Luffy. Dahil darating ang araw na ang captain ang kikilalaning King of the Pirates. Pero pinagtawanan ng dalawang kontrabida ang mga sinabi ni Usopp. Kaya lumakas ang loob ni Usopp at kanyang tinawag si Chopper at sinabi ang kanyang words of wisdom ng katapangan. Subalit muli itong tinulak ni Miss Merry Xmas at binangga sa pader. Pero hindi pa nakontento si Tukmol at hinila ito kay Mr. Four sa kabinater ang ulo ni Longnose at naka-home run. Kaya nag-alala si Chopper habang dugo ang bumabagsak ang katawan ni Longnose mula sa ere. Pero nakita ng reindeer na hindi pa sumusuko si Usopp at bumangon sa natamong atake. Nagulat ang mga kontrabida nang makitang nakatayo ang duguang si Usopp. Naniniwala pa rin si Usopp na buhay pa si Luffy at ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Kaya naghanda na sa pag-atake si Miss Merry Christmas at si Mr. Four. Nag-transform na rin ang reindeer sa kanyang tinatawag na horn point. Muling hinawakan at tinulak ni Tukmol si Longnose. Kaya sinabi ni Usopp kay Chopper na sumunod na lang sa kanyang likuran na agad ginawa ni Choppy. Malapit na si Usopp sa sinto-sinto na nakahanda ng pumalo. Pero ginamit ng sniper ang kanyang smoke star, kaya nagkaroon ng smoke screen. Tinanggal ni Usopp ang kanyang sapatos at tumalon habang sinabi kay Chopper na siya na ang bahala. Kaya binuhat ng reindeer si Miss Merry Christmas papunta kay Mr. Four. Dahil makapal ang Usopp kaya si Tukmol ang napalo ni Mr. Four at naka-home run. Tinawag ni Usopp ang sinto-sinto habang gumawa ng combo attack sila Usopp at Chopper. Pinakawalang niya ang tinatawag niyang Hammer Comet at tumama ito sa sinto-sinto. Bulagta ang mga kontrabida na may kasamang sweet dreams. Nakapagluwa ang aso ng bola at sumabog ito sa kanila, kaya sila ay na triple kill.
Nagawang matalo nila Usopp at Chopper ang dalawang opisyal ng Baroque Works, habang si Mr. 2 at Sanji ay patuloy sa kanilang pagpapalitan ng pag-atake. Tas ang laban ng dalawa at parehas natatamaan sa face, at hindi napigilan ng isa't isa ang natamong atake at parehas na tumalsik kaya tabla ang first round. Bumangon ang dalawa at pinapaalis ni ikalawa si Sanji pero ayaw ng kusinero. Kaya sumugod na ang baklang Valerina at nag-umpisa ng umatake kay Sanji. Paulit-ulit na umatake si Mr. 2 pero naiiwasan lang ito ng kusinero. Kaya nagumpisa ng magsayaw ang baklang Valerina na tinawag niyang Valley Kempo at sumugod ulit siya at paulit-ulit na inatake ang ating bida. Pero hindi nagpatalo si Sanji at nagpamalas ng dodging at kicking skills. Paulit-ulit siyang sumipa na kala mo ay pumapalo ng 2-4-2 sa kalaban. Subalit sinabayan naman ito ni Mr. 2 at nag-cross leg ng paulit-ulit. Nagpakawala ang dalawa ng malupit na pag-atake at nagkasubukan ang lakas ng kanilang sipa. Pero tulad ng first round parehas na tumilapon ang dalawa at tabla ang second round. Parehas na naiinis ang dalawa dahil sa nagiging resulta ng kanilang laban. Kaya muling bumangon ang dalawa para umpisahan ang third round ng kanilang laban. Pinagyabang ni ikalawa ang kanyang ability na kaya niyang magpalit ng face. Naunawaan naman ni Sanji ang plano ng baklang Valerina. Nagpalit ito sa hawig ni Usopp pero sinipa lang ito ni Sanji kaya tinawag siyang walang puso ni ikalawa. Sabi ng kusinero na walang silbi sa kanya na kahit kanino pa mag-transform si Mr. 2. Naisip ni ikalawa na mag-transform kay Nami at tinignan ang reaksyon ni Sanji. Paulit-ulit na ginawa kaya nakita nito ang kahinaan ni Loverboy sa mga babae. Samantala, umaatake si Sanji pero natitigilan ito kada makikita niya ang face ni Nami. Ginamit ito ni Mr. 2 para makapag-take advantage kay Sanji. Bumangon ang kusinero para manakit pero natigilan muli ito. Dahil hindi magawang sipain ang cute face ni Nami. Paulit-ulit siyang nahuhulog sa patibong kaya nagugulpi ito ni Mr. 2. Bumangon si Loverboy at muling umatake pero nagpalit muli ng anyo si Mr. 2 kaya natigilan si Sanji at tinamaan ang bumerang lash ng baklang Valerina. Samantala, nagpapaikot-ikot ang baklang Valerina nang mapansin ni Sanji ang kahinaan ng kalaban. Umatake si ikalawa pero inunahan ito ni Sanji sa pag-atake at nakumpirma ni Loverboy na tama ang kanyang hinala. Kanyang napansin na hindi magagamit ni ikalawa ang kanyang Valley Kempo pag nasa form siya ni Nami. Nainis naman ang baklang Valerina dahil na secret reveal siya, kaya kinuha niya ang kanyang swan at kinonekta sa kanyang mga paa. Tinawag niya itong Prima Valley Kempo at pinagyabang ang kayang gawin, kaya sumugod ito at ganon din si Sanji. Sumipa si Mr. 2 at mabilis itong nailagan pero bumaon ang sipa sa pader na parang bala. Nagulat si Sanji dahil walang crack ang pinagbaunan nito, kaya nagpatuloy sa pagsipa si ikalawa gamit ang kanyang super weapon. Pero nang mag-crossleg sila ginamit ni ikalawa ang swan at tinusok ang kusinero. Hindi ito naiwasan ni Sanji dahil long range ng sipa ni Mr. 2. Muling sumugod si ikalawa at tumalon pa ikot-ikot sa ere. Iniisip naman ni Sanji kung paano niya ika-counter-attack si ikalawa. Kaya nang sumipa ng kalaban ay tumalon siya para mag-counter-attack. Nagpalit ng face si Mr. 2 pero sabi ni Sanji na merong langaw sa kaliwang pisngi ng kalaban. Kaya hinawakan ni ikalawa ang kanyang left cheek at nag-transform ito pabalik kaya sinipa siya ng kusinero at napahalik sa lupa. Hindi ito tinigilan ni Sanji at nagpatuloy sa kanyang pagsipa rito. Pero sinabayan siya ng atake ng baklang Valerina at tinamaan ng long range kick. Subalit nagpatuloy lang ang kusinero sa pakikipalitan ng atake kay Mr. 2. Hanggang sa nagkatamaan at parehas na bumagsak at tabla ang round 3. Pero agad na bumangon ang dalawa at inumpisahan ang final round at nagpatuloy sila sa pagsipa sa isa't isa. Hanggang nagkatamaan ulit sila at tumalsik na naman at saka inindan ng dalawa ang natamong atake at nagsuka. Parehas na hirap tumayo ang dalawang kickmaster nang muli silang umatake at mukhang magpapalitan na ng final blow. Unang bumagsak si Sanji sa mga damage na kanyang nakuha at napasigaw naman si Mr. 2 at nagpaikot-ikot dahil sa aftershock ng sipa ni Sanji at tumilapon sa pader. Bumangon ang cool na kusinero sa Bayoshi muna, samantala tinanggap ng baklang Valerina ang kanyang pagkatalo. Kaya hiniling ni ikatlo na tapusin na siya ni Sanji, pero inabot ng cool na kusinero ang kanyang kamay at sinabing it was a good fight. Inakala naman ni Mr. 2 na it was a sign of friendship na. Pero sinipa ulit siya ni Sanji at nagpaalam na sa baklang Valerina. Samantala, naisip ni Nami na ang lahat ay lumalaban habang siya ay walang magawa kundi magtago. Kaya kinuha ni Nami ang armas na dinevelop ni Usopp para sa kanya at nag-decide ng lumaban. Nang biglang umatake si Miss Double Finger at tinamaan si Nami sa balikat, gumawa ng pinto si Spike Girl sa pader at lumabas dito ng pakembot-kembot pa. Inisip ni Nami kung saan galing ang mga spike, kaya pinagyabang ng kalaban ang kanyang abilidad na kaya niyang magpalabas ng mga spike sa kahit anong parte ng kanyang katawan. Naghanda na si Nami para lumaban tapos kanyang inalala ang instruction ni Usopp sa paggamit ng kanyang armas. Gamit ang baston magagawa ni Nami na magpalabas ng hangin ulap-ulan at kidlat. Sinubukan niya itong gamitin pero para siyang magician na naglabas ng ibon. Kaya binato niya ang armas dahil wala raw silbi. Pero muling sinubukan ito ni Nami at gumawa ng hugis baril. Pinaputok niya ito pero bulaklak lang ang lumabas. Kaya na-stress na si Nami sa mga nangyayari. Pinagkamalan pang nasisiraan ng bait ni Miss Double Finger. Samantala sinubukan ng mga gwardya na pumasok sa palasyo. Pero ginamit ni Robin ang kanyang ability at naglabas ng mga kamay sa pinto.
inatake ng mga kamay ang mga kawal at nahulog sa hagdan. Nag-decide naman na si Crocoboy na harapin si VB dala-dala ang hari. Nagumpisa ng umatake si Spike Girl at nagpakita naman ng dodging skill si Nami, kaya sinabihan siya na wag nang maglaban. Subalit kanya itong inapilahan at binasa ang instruction ni Usopp. Nagulat si Nami nang makita na ang ibon ang kanyang hawak dahil nahulog ni Nami ang kanyang baston. Binalik naman ni Spike Girl ang baston para makagawa ulit si Nami ng kanyang magic tricks. Dinampot ito ni Nami at sinubukang magpalabas ng kidlat. Pero naging kengkoy na naman ang kinalabasan ng kanyang atake. Kaya nainis na si Spike Girl dahil sa mga corning magic tricks ni Nami. Tumakbo si Nami sa takot at nagtago nang may makita siya sa manual. Samantala gusto nang tapusin ni Spike Girl si Nami at nagpahulog ito pababa. Nakailag naman ang navigator pero nagpagulong-gulong ang kalaban, kaya naghanap siya ng kanyang pwedeng taguan. Tumalon siya sa bintana ng isang bahay, at dali-dali naman siyang sinundan ng spike ball. Pero tinanggal niya ang kanyang balabal at ginamit ito para makaiwas sa atake ni Miss Double Finger. Pagbangon ni Spike Girl ay wala na si Nami sa paligid. Nagtago ang ating bida at masinsinang binasa ang nakasulat sa manual. Nabasa niya ang nakasulat sa likuran ng papel na maaring gamitin pang atake. Hinahanap ni Miss Double Finger si Nami pero kusa na itong nagpakita with confident at sabing handa na siyang harapin ang kalaban. Nagpalabas si Nami ng hot air ball, cool air ball at electric ball para gumawa ng atake. Samantala nagumpisa ng sumugod si Spike Girl pero tumakbo si Nami at binasa ulit ang manual. Nang biglang natusok sa paa si Nami at ito ay nadapa. Tatapusin na ni Spike Girl ang navigator. Kaya binato ito ni Nami pero kahit na nakadepensa tumilapon pa rin si Spike Girl sa malayo. Bumalik ang kanyang armas na parang bumerang na kahit siya ay hindi ito inaasahan. Na-realize ni Nami ang kakayahan ng kanyang baston. Bumangon si Spike Girl at pinagtakahan na ang armas ni Nami. Inatake ni Miss Double Finger ang nakatalikod na si Nami, pero biglang naglaho ang katawan sa hangin na kinagulat ng kalaban. Lumabas sa likod ang nagyayabang na si Nami at pinaliwanag na isa yung Mirage. Hindi makapaniwala si Spike Girl na kaya ni Nami na gumawa ng ganun, kaya naghanda ulit si Nami para lumaban. Samantala, naghahabulan sila Nami at Miss Double Finger. Nagtago si Nami at pinagpatuloy ang pagbabasa ng manual. Binasa nito kung paano gamitin ang Tornado Kempo na maaari lang niyang gamitin ng isang beses. Subalit dumating ang kalaban at kinorner si Nami. Tatapusin na niya ang dalaga pero mabilis na nakatakas ito. Tumakbo si Nami at biglang nabitawan ang kanyang armas pero nasapo ito ng kalaban. Kaya binawi ng navigator ang kanyang armas at nag-isip ng strategy. Habang pinagmasdan ni Nami ang mga bula at naisip na kailangan nito ng moisture sa hangin. Kaya ginamit nito ang kanyang rain tempo at nagmukhang sprinkler. Ininsulto naman siya ng kalaban dahil mukhang katawa-tawa. Kaya sumugod na si Miss Double Finger gamit ang kanyang stinger. Si Nami naman ay nagpalabas ng maraming bula sa ere at inilagan ang malupit na atake ng kalaban na gumawa ng malaking butas sa pader. Tinusok ni Spike Girl ang kanyang balikat at lumaki ang kanyang braso na parang naka-steroid. Pagtingin ni Nami papasugod na ang galit na si Miss Double Finger at sumuntok ito na kinawasak ng gusali. Samantala, nadapa si Nami dahil sa natamong sugat at nilapitan ito ni Spike Girl. Tumawa si Nami nang makita ang ulap na kanyang ginawa. Kaya nagtaka ang kalaban sa reaksyon ng dalaga. Pero naisip ni Nami na palakihin pa at muling naglabas ng maraming bula. Pero muling umatake ang kalaban kaya tumilapon si Nami. Kaya tanong ni Spike Girl na kung handa na bang mamatay ang dalaga. Pero sagot ni Nami na mauna ka sabay hagis ng kidlat. Pagtingin ng kalaban sa taas ay nakita ang isang thundercloud. Bumagsak ang napakalakas na kidlat na tumama kay Miss Double Finger at ito ay nakukuryente. Nakita ni Nami na natusta ang kalaban pero buhay pa rin at galit at siya ay inatake. Kaya natusok si Nami pero isa na naman pala itong Mirage. Lumabas sa likod ang navigator at nagyayabang na sinasabi ang weather forecast. Naisip ni Nami na kailangan niyang ma-sure hit ang kalaban dahil isang beses lang niya pwedeng gamitin ang atake. Nakita ni Spike Girl na hindi makakatakbo ang dalaga dahil sa sugat. Kaya umatake ito at hinarangan naman ni Nami gamit ang kanyang paa at natusok ito kaya napasigaw sa sakit. Tinulak niya si Spike Girl at tinutok ang kanyang armas rito. Dahil malapit lang ang kalaban kaya siguradong hindi siya magmimintis. Inactivate niya ang kanyang Tornado Kempo at mailumabas na mga laruan rito. Kaya kinabahan si Nami dahil inakalang ito ay magic trick na naman. Nang tumali ang mga ibon sa katawan ni Spike Girl at nag-umpisang pumihit ng pabilis. Nagpaikot-ikot ito na pati si Miss Double Finger ay nadamay sa pag-ikot. Pumutok ang armas at tumilapon ang kalaban habang patuloy sa mabilis na pag-ikot. Kaya tumama ito sa pader at knockout ito sa lakas ng Tornado Kempo. Bumangon si Nami at nakita ang bakas ng katawan ng kalaban. Nakita nitong tumago si Spike Girl sa mga pader at walang malay na nakabulagta. Kaya tuwang-tuwa si Nami dahil nagawa niyang talunin si Miss Double Finger. Samantala, sabi ni Zoro na kilala niya si Semi-Panot na dating tanyag na bounty hunter sa East Blue. Kaya nagtataka ito kung bakit naging aso-aso na lang ni Crocodile. Nagseryoso na si Mr. One kaya sinuot na ni Zoro ang kanyang bandana na sinyalis na siya ay serious mode na at naghandang umatake. Pumosisyon ang ating bida at ginamit ang kanyang attacking bull ni Del at sunod-sunod na tinusok si Semi-Panot. Pero parang gawa sa matibay na bakal ang katawan ni Mr. One dahil wala itong tinamong galos. Kaya sabi ni Zoro na hindi pala kita matatalo hanggat di ko nagagawang humiwa ng bakal.
Sagot Semipanot ang paghiwa, pagpitpit at pagbato ay walang epekto sa kanya. Sagot ni Zoro na aaralin niyang humiwa ng bakal sa oras na yon para mapunta sa next level ang kanyang sword skill at tatapusin ito si Mr. One. Kaya nagumpisa ng sumugod si Semipanot at sumipa ito na agarang nasalad ng swordman. Nagtatagisan ng pisikal na lakas at kayabangan ang dalawa mandirigma. Tinulak ni Zoro si Mr. One pero agaran naman itong umatake pabalik. At saka tinulak si Zoro ng dalawang kamay na nakalapat sa espada. Bawat atake ni Mr. One ay nagkakaroon ng patalim. Kaya umatras si Zoro pero hindi ito hinayaan ni Semipanot. Tuloy sa pag-atake ang dalawa sa isa't isa na parehas na agresibo sa kanilang laban. Tinamaan ng pag-atake ni Zoro si Mr. One at napaatras ito. Agaran pumosisyon si Zoro at ginamit ang kanyang onigiri at tinamaan ang kalaban. Tumalon si Zoro at ginamit ang kanyang Tiger Eye Slash. Ginamit ni Zoro ang ilan sa kanyang mga ultimate attacks at nakitang nakatayo lang si Mr. One at walang galos. Sa pagkakataong ito ay si Semipanot naman ang umatake na agarang naiwasan ng swordsman. Nagpatuloy siya sa pag-atake ng matatalim na sipa na dinidepensahan naman ng swordsman. Hanggang sa ginamit ni Mr. One ang kanyang sparkling daisy na sinalag ni Zoro. Pero nahiwa ang buong gusali sa 6 na piraso. Tinulak ni Semipanot sa pabagsak na gusali at nadaganan ang gumuhong gusali ang ating bida. Bumangon ang swordsman buhat-buhat ang isa malaking pader. Sabi ni Zoro na hindi kita tinatakot pero nangangako ako na hihiwa ako ng bakal at ikaw ay mamamatay. Binato ni Zoro ang dambuhalang pader sa kalaban. Ginamit ni Mr. One ang kanyang atomic box attack at nahiwa sa cubes ang pader. Sumugod si Zoro at gumawa ng surprise attack sa kalaban. Nagpaulan ng paghampas ng espada ang swordsman na sinasalag ni Mr. One gamit ang kanyang braso. Tinusok ng espada ni Zoro si Semipanot at muling umatake gamit ang dalawang espada. Tumama ang atake ni Zoro at napaatras lang ang taong bakal. Nagpahabol pa ulit si Zoro ng isa pang pag-atake na kanyang tinawag na crab grab. Pagtingin nito sa kalaban ay wala itong natamong galo sa kanyang mga atake. Nagkakainitan na ang dalawa at tumayo si Mr. One. Naglabas ito ng mga blades sa kanyang braso at gumawa ng grinder. Umatake si Zoro at sinabayan siya ni Semipanot. Kitang-kita ng swordsman ang napakabilis na pag-ikot ng grinder. Binuksan ni Mr. One ang depensa ni Zoro at pinatikim ng kanyang grinder. Kaya napaluhod si Zoro sa natamong atake at nakitang paparating na naman ang kalaban. Binigyan ni Mr. One ng atake si Zoro at ito ay tumilapon. Pinilit ng ating bida na makabangon at sumandal sa pader para hindi mahiwa ang kanyang likod. Kaya binigyan siya ng final blow ni Semipanot. Kasamang nahiwa ni Zoro ang pader na kanyang sinasandalan. Naglakad ng palayo si Mr. One nang nagkakrak ang pader. Gumuho at bumagsak ang napakaraming bato kay Zoro. Tuloy sa paglalakad palayo si Uno nang may napansin ito at napalingon sa likod. Nakita niya si Zoro na nakatayo kaya gulat na gulat ito dahil buhay pa rin ang swordsman. Nagawang masense ni Zoro na kung saan babagsak ang mga bato at nakaiwas. Tapos alam din ni Zoro ang lokasyon ng kanyang espada na nasa ilalim ng isang bato at kanyang kinuha ito. Tinatanong ni Mr. One kung paanong buhay pa ang swordsman. Pero nagde-daydreaming pa rin si Zoro at hindi naririnig ang kalaban. Sinubukan niyang hiwain ang dahon pero hindi nahiwa. Kaya sinubukan niya sa bato at parang humiwa lang siya ng lech plan. Sa kanya sinabihan si Mr. One na hindi na siya didepensa, kaya umatake na ang kalaban at binalik niya sa kaluban ang kanyang espada. At saka siya pumosisyon para gamitin ang Lion Strike. Nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na atake. Sa bandang huli parehas na nakatayo ang dalawa. Pagbalik ng espada sa kaluban ay nasugatan si Semipanot at napaluhod. Nagpasalamat si Zoro rito dahil nagawa niyang makarating sa next level. Kaya tanong ng taong bakal na ang diamante ba ang susunod na hihiwain ng ating bida. Pero sagot ni Zoro na hindi na kailangan. Dito na tuluyang natalo si Semipanot sa kamay ng mayabang na swordsman. Wala nang plano ito na buhayin si Vivi, kaya hinulog niya ito mula sa palasyo at tumawa. Nang mapansin ni Crocoboy na may paparating, sinigaw ni Luffy ang pangalan ni Crocodile na galit, kaya nagulat si Mr. Zero nang makitang buhay pa ito. Hinabol nila Luffy at fell ang nahuhulog na si Vivi at sinapo ito ni Luffy at naligtas. Tuwang-tuwa si Chopper nang makita ang captain habang si Usopp ay mangyak-ngiyak. Isa-isang dumating ang mga Straw Hat kaya natuwa si Vivi nang makita na ang lahat ay buhay. Sinabi ni Luffy na pasensya na kayo at natalo ako sa first round. Pero ngayon siguradong mananalo na ako at bit-bit ang isang bariles sa kanyang likod. Kaya umiti lang ang Straw Hat bilang tugon at sinabi ni Usopp na pag hindi mo siya matatalo, hindi ko alam kung sino pa ang makakatalo sa kanya. Sabi ni Luffy na tatapusin na niya ang laban kaya natuwa ang Straw Hat. Nagpatalsik si Luffy pataas para harapin si Crocoboy. Nagyabang si Mr. Zero dahil hindi raw siya magagalusan ni Luffy. Kaya bumuelo ang ating bida para sumuntok habang confident lang na nakatayo si Crocodile. Nang hindi natin inaasahan na tatama ang suntok ng ating bida na kinangiwi ng pagmumuka ni Crocoboy at ito ay bumagsak. Naghanda pa sa isa pang pag-atake si Luffy at hinawakan sa balikat si Mr. Zero habang nagpapaikot-ikot. Nagtataka si Crocodile kung paano siyang tinatamaan. Pinakawalan ni Luffy ang kanyang atake at hinedbat si Crocoboy at tumilapon ang taong buhangin. Nagulat ang mga nakakakita sa ginagawang panlalampaso ni Luffy kay Crocodile. Pinatayo ito ni Luffy at sinabi na nalaman na niya ang kahinaan nito. Pag nabasa ito ng tubig ay hindi siya makakapag-anyong buhangin. Bumangon na ang taong buhangin na tumatawa-tawa lang. Kaya humanda na si Luffy at pinahaba ang braso at ginamit ang kanyang gambang pistol.
Pero naiwasan ito ni Mr. Zero at hinawakan ang braso ni Luffy at inabsorb ang tubig sa braso nito. Pero dali-daling tumakbo si Luffy at sinipa si Crocodile. Nagsabuhangin ang katawan ni Crocoboy pero bumalik din sa normal. Uminom ng tubig si Luffy at umayos na ang kanyang braso at sa kanya binasa ang kanyang katawan. Kaya umatake ulit ito at ginamit ang kanyang gambang pistol. Sunod ay winigil-wigil niya ang kanyang braso at nagkaroon ng maraming suntok kaya naguluhan si Crocoboy at umiwas. Dahil sa inis ginamit ni Mr. Zero ang kanyang death espada. Nahiwa ang sahig pero nagawa ni Luffy na makailag sa atake. Ginamit ng ating bida ang gambang pistol na inakala ng kalaban na same move lang ang gagawin ni Strawboy. Pero bigla itong lumitaw sa kanyang harapan at sinapo ang suntok nito. Kaya halik sa lupa ang inabot ni Crocoboy at binato ito ni Luffy ng bariles. Pero nagpalabas ito ng ipo-ipo kaya hindi tumama ang bariles. Kinuha ang kanyang bariles ng tubig sa ere, kaya pinagtawanan siya ni Crocoboy. Dahil hindi raw makalaban si Strawboy pag wala ang bariles. Kaya ininom ni Luffy ang tubig at tinawag ang sariling Water Luffy. Maduwal-duwal ito sa kanyang ginawang kakingkoya na tinawanan ni Robin. Galit na galit ang taong buhangin at sumugod kay Luffy. Binomba ng ating bida ang kanyang sarili at nagbuga ng tubig. Kaya nabasa si Crocoboy at bumigat ang katawan. Kaya bumwelo ang ating bida at ginamit ang kanyang gambang bazooka. Nayanig ang buong katawan ni Mr. Zero at tumalsik sa pader. Bumangon si Mr. Zero at inutusang umalis na si Robin. Kaya lumargan na ang Hatchix at ang Hari. Hinawakan ni Crocoboy ang lupa at binantaan si Luffy na wawasakin niya ang lahat ng nasa paligid. Pinakawala ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang matuyot ang kapaligiran. Pinalakas pa lalo ni Crocodile at nagbitak-bitak ang sahig sa paligid. Nagulat si Luffy sa lakas ni Crocoboy tapos muntik pa siyang mahulog sa butas pero nakakapit ito at binugahan ng tubig ang taong buhangin subalit inabsorb lang ito ng kalaban. Umahon si Luffy tapos pinatindi pa ni Crocodile ang kanyang chakra, kaya nawasak ang paligid. Samantala, naging disyerto ang taas ng palasyo habang si Luffy ay nakasabit. Nang biglang lumabas si Crocoboy sa kanyang harapan at agarang sinakal si Strawboy. Binugahan ito ni Luffy ng tubig pero nailagan ito ni Mr. Zero. Inabsorb ni Crocodile lahat ng tubig sa katawan ni Luffy na agarang kinatuyot ng katawan nito. At sabi ni Crocoboy na talo ka na naman sa second round Strawboy. Binitawan nito ang tuyot na katawan ni Luffy at umalis na para sumunod kay Robin. Swerte naman na bumagsak ang tubig sa ating bida at muling na-rehydrate. Dinamdam ni Luffy ang kanyang sugat at natumba. Kaya nag-decide ang ating bida na mag-sleep time muna. Samantala, nakita ni Crocodile ang lagusan at kanya itong pinasok. Nagising naman na si Luffy sa kanyang sleep time. Bumangon ito at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Crocoboy at nakita ang sikretong lagusan. Bumaba si Luffy sa underground habang si Crocodile ay inaakalang wala nang hahadlang sa kanya. Nang biglang nakita nito si Luffy kaya nagulat siya dahil may isa pusa na may siyam na buhay ang ating bida. Galit na galit si Mr. Zero dahil hindi mamatay-matay si Strawboy. Pinagbantaan naman ito ni Luffy at sinipa si Crocodile, kaya nag-umpisa na ang third round. Nagtaka ang kontrabida kung paano siyang tinamaan ng sipa ng ating bida. Pinahaba ni Luffy ang kanyang braso at sinuntok ang taong buhangin. Kaya tumalsik ang kalaban at nakita nito na ginagamit ni Luffy ang kanyang sariling dugo para tumama ang kanyang atake. Nilait ni Crocoboy si Luffy dahil desperado ito na talunin siya. Pero napikon si Luffy kaya sinipa niya ito pero umiwas na ang kalaban dahil medyo natakot. Tinanggal ni Mr. Zero ang kaluban ng kanyang hook at pinagmalaki na mailason ito. At sinabi na ito na ang katapusan ng ating bida. Samantala, patuloy sa bakbakan ang dalawang pirata. Tatamaan na ng poison hook ang ating bida pero mabilis ang refleksyon nito at nakaiwas. Kaya napaatras muna ito habang si Mr. Zero ay ubos na ang pasensya. Muling umatake si Luffy at gagamitin ang kanyang gambang pistol. Pero sasapuhin ito ni Crocoboy kaya nagpalit ang ating bida ng strategy at sumipa. Pero nakaiwas naman ang taong buhangin at nakapag-counter-attack kaya nagasgasan si Luffy ng poisonous hawk at napaatras ito. Tabla ang laban ng ating manok laban sa taong may tarik. Sumugod ang dalawa at sumipa si Strawboy at dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Crocodile at saka sinipa ito. Nagyabang si Mr. Zero dahil nagawa niyang galusan ang ating bida. Pero seryoso lang ang ating bida sa kanyang goal. Samantala, umatake na ulit si Luffy pero mabilis lang itong nailaga ni Crocoboy. Kaya sinunod-sunod ng ating gigil na bida ang kanyang pag-atake. Tapos ginamit nito ang kanyang gambang gatling pero maliksi ang taong buhangin. Tuloy lang si Crocoboy sa pag-iwas habang hinihintay na tumalab ang poison kay Luffy. Samantala, akala ni Crocodile na nagdagumpay ang kanyang plano. Habang si Luffy ay nakabulagta sa sahig pero wala pa rin planong sumuko. Kaya paglingon ni Crocoboy sa kanyang likuran ay nakita nito ang ating bida na nakatayo. Sinabi ni Strawboy na hindi mo ako magagawang talunin. Pero sagot ng taong buhangin na isa ka lang talunan na malapit ng mamatay. Sagot ni Luffy siya ang magiging king of the pirates. Kaya nilait ito ni Crocoboy dahil mahinang nilalang lang daw ang ating bida. At saka nag-umpisa ng umatake gamit ang kanyang hawk pero iniwasan ito ni Strawboy. Gamit ang paa kanyang pinukpok ito sa sahig at nabali ang talim nito. Kaya natigilan ang kalaban sa ginawa ni Luffy. Umatake si Luffy gamit ang gambang pistol at tumama sa tiyan ni Crocodile. Kaya napaluwa ang taong buhangin ng dugo dahil sa lakas ng suntok. Pero hindi tumigil si Luffy at sinundan pa ng isang sipa sa face ang kalaban at tumalsik. Tapos sunod na hampas sa face ang binigay niya kay Mr. Zero.
At saka hinawakan niya ito sa damit at binalibag sa pader, kaya bugbog sarado ang kalaban sa combo attack ng ating bida. Hirap na hirap bumangon si Mr. Zero at nagtataka kung bakit mailakas pa si Luffy. Naglabas ito ng patalim at inatake si Strawboy at tinanong kung hindi ba nito siya kilala. Nakaiwas si Luffy at sinabing huyo di ka naman sikat at sabay sipa sa taong buhangin pa itaas. Mula sa ere ginamit ni Crocodile ang kanyang sabel pesado. Tumama kay Luffy ang isang napakalupit na atake ng taong buhangin. Kaya nagpalobo ito ng kanyang katawan at inikot sabay bumuga ng hangin para umangat sa ere papunta kay Crocoboy. Naghanda sa pag-atake si Mr. Zero at gagamitin ang Desert Espada. Kaya nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na pag-atake habang nasa ere. Nagawang wasaki ng kamao ni Strawboy ang atake ng kalaban at ito ay naging buhangin. Kaya diretsyong tumagos ang suntok ni Luffy at tumama sa face ni Crocodile. Tapos sinundan pa ng ating bida ng Gatlingan. Walang magawa si Crocodile kundi sapuhin ang napakabilis na mga suntok ng ating bida. Na mas pinatindi pa kaya yumanig sa lungsod at nag-crack ang daan sa kanatumba ang mga gusali sa Alabarna. Binubutas ni Luffy ng suntok ang lungsod mula sa underground. Kaya tumago si Crocodile at lumipad sa kalangitan ng walang malay. Napahanga naman ang hari sa pinakitang lakas ni Luffy. Nakita naman ni Sanji ang katawan ni Crocoboy at sinabi sa mga kasama. Nasaksihan ng Straw Hat ang walang malay na si Crocoboy na lumilipad sa kalangitan. Naisip ni Vivi ang pangako sa kanya ni Luffy habang ang Straw Hat ay tuwang-tuwa sa good news. Bumagsak si Crocoboy sa kalangitan at si Luffy naman ay bumagsak na rin. Sinabi ni Vivi na tapos na ang kaguluhan sa Alabasta Kingdom habang bulagta si Mr. Zero. Nagpasalamat ang hari at ngiti naman ang sagot rito ni Luffy. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.